Ang ibabahagi ko sa inyong kwento ay tungkol sa isang binata na mag-aaral na nangangalang Benjo. Ang saya-saya ko noon habang kinakantahan ako ng happy birthday ng mga batang bisita at hinipan ko ang kandila sa aking birthday cake. Sa isang sikat na fast food ginanap ang ika-7 kong birthday dahil ito ang hiling ko kay nanay. Lahat ng kaklase ko sa grade 2 ay inimbita ko, pati na mga teachers ko. Marami akong natanggap ng mga regalo dahil anak mayaman ang mga kaklase ko. Sa isang private school ako nag-aral at halos lahat ng classmates ko ay nakakotse kapag inihahatid ng kanilang mga magulang o kaya ng mga yaya. Happy birthday, Benjo! I love you! Malambing ang bati sa akin ni nanay, kasabay ng mahigpit na yakap. Mag-isa lang akong anak, kaya lahat ng hiling ko ay ibinibigay niya. Kaming dalawa na lamang ang magkasama dahil namatay ang aking ama noong sanggol pa lamang ako. Tumatanggap kami ni nanay ng buwan ng pension mula sa SSS benefits ng tatay ko. Nagtatrabaho naman si nanay sa isang pagawaan ng mga laruan. Masipag si nanay at mahal na mahal niya ako. Ang sabi niya ay gagawin niya ang lahat para mabigyan ako ng magandang kinabukasan. Ibinibigay niya sa akin ang lahat ng gusto ko. Kung ano ang baon ng mga kaklase ko, ay ganun din ang baon ko. Ang uri ng bag at sapatos na gamit nila ay kapareho din ng sa akin. Lumipas ang mga taon ay nakatapos ako ng elementarya. Nay, gusto kong sa Bethany School mag-aral. Ito ang hiling ko sa aking ina. Naku anak, mukhang mahal ang tuition dun eh. Nakita ko ang pagkabahala sa kanyang mukha. Naghahanda na siya sa kanyang baon sa pagpasok sa trabaho. Nay, doon po kasi ang mga classmates ko mag-aaral. Katwiran ko sa kanya. Sige, may naipon naman ako. Basta promise mo sa akin ha, mag-aaral kang mabuti. Wika ni nanay sa akin. Handa na siyang pumasok sa kanyang trabaho. Yes, Nay. Tuwang-tuwa ako sa pagpayag niya. Natupad ang nais ko na mag-aral sa isang international school. Halos lahat ng mga classmates ko ay anak mayaman. Kung mayroon mang kagaya ko na mahirap, ay mga matatalinong scholar na eskwelahan. Marami akong kaklase na magaganda at isa na rito si Caroline Gates. Anak siya ng isang manager sa bangko at isang doktora. Namumukod-tangi siya sa lahat ng mga kababaihan sa school. Mistisa at matangkad at hinahangaan ng mga kalalakihan. At isa na sa kanila ay ako. Subalit, mayaman siya at dahil sa antas ng buhay niya, ay mga katulad din niya ang kanyang mga kaibigan. Nabighani ni Caroline ang puso ko. Subalit, hanggang tingin lamang ang kaya kong gawin. Noong mag-grade 11 ako, ay naging magka-section kami ni Caroline. At labis ang aking naging katuwaan. May sariling grupo ng barkada si Caroline. At sila ay mga mayayaman din na kagaya niya. Matagal ko na gustong mapalapit sa kanya. At natupad ito na maging kapartner ko siya sa isang project. Pastores, is it okay if you do our project? May gimmick kasi kami ng mga barkada ko. Ito ang hiling ni Caroline sa akin na hindi ko nahindian. Taos puso ko itong tinanggap. Sure? Mayabang kong sagot. Pagkakataon ko nang mapalapit sa kanya at maging kaibigan niya. At dahil kailangan ko ng laptop sa gagawin kong project, kaya humirit ako sa aking ina. Anak, mahal ang laptop. Saka may PC ka naman. Baka hindi kaya ng budget natin ngayon.
Nag-iipon kasi ako. Pang tuition mo para sa sunod na taon. Wika ng aking ina habang namamalansya. Kasi Nay, magre-report ako. Dapat nasa laptop para madala ko sa school. Katwiran ko pa sa aking ina. Kailangan makumbinsi ko siya para hindi ako mapahiya kay Caroline. Sige, tatapusin ko muna itong plantsahin ko kay Mrs. Ignacio. Pupuntahan ko si Malco. Baka pwede na ako mag-renew ng loan. Total, huling-hulog ko na sa sunod na linggo. Wika ni Nanay na tumatagaktak na ang pawis sa noo. Talaga, Nay? Abot ay nga ang aking ngiti dahil sa pagpayag ni Nanay. Bahala ka na magluto ng pagkain mo bukas. Malakas ang gawa ngayon sa pabrika. Mag-overtime ako. Dagdag kita din yun, wika ni Nanay. Araw-araw si Nanay kung mag-overtime sa trabaho. At tuwing linggo ay tumatanggap naman siya ng mga plantsahing damit. Ginawa ko mag-isa ang project namin ni Caroline. Inaral ko itong mabuti para wala siyang maipintas sa gawa ko. Tuwang-tuwa si Caroline dahil mataas ang nakuha naming marka. Good job, Castores. From now on, you're my partner, wika ni Caroline. Siyempre, higit ang naging katuwaan ko dahil napansin na niya ako. Sure, sabi ko at nakipag-high five ako sa kanya. Lihim akong kinilig at langit ang pakiramdam ko nang magdikit ang aming mga palad. Mula noon ay nagkaroon na ako ng puwang sa grupo nila. Madalas na kami magpartner ni Caroline sa mga school projects at madalas ako rin mag-isa ang gumagawa nito. Pero masaya ako dahil sa mga ganitong pagkakataon lamang kami nagkakausap ng matagal at natitingnan ko siya ng malapitan. Lihim ko siyang inibig at kasiyahan ko ang pagsilbihan siya sa paraang alam ko. Naging laman din ako ng internet cafe na madalas tambayan ng grupo ni Caroline. Tuwing Biyernes ng hapon at dahil sa kakasama ko sa grupo nila, ay muli akong humirit sa aking ina. Agad kong kinausap ang aking ina pagkarating mula sa kanyang trabaho. Nay, dagdagan mo naman ang allowance ko. Malambing kong wika. Ha? Anak, 200 na ang baon mo araw-araw. Hindi pa ba sapat yon? Kunot noon na tanong ng aking ina na hinihingal pa at nagtatanggal ng sapatos. Sinundan ko siya hanggang sa kusina. Nagsisimula na siyang maglinis ng isda na binili niya sa palengke. Kasi Nay, mahal ang pagkain sa kantin. Ito ang naisip kong katwiran sa kanya. Magkano ang idadagdag ko? Tanong ng aking ina habang naguhugas na ng gulay. 150. Bale, 350 na ang allowance ko. Wika ko. Napahinto si Nanay sa ginagawa at kunot noon na nag-isip. Sige, basta mag-aral kang mabuti. Wika ni Nanay at nagsimula na siyang magluto ng aming ulam. Napangiti ako at nayakap ko siya. Siyempre naman, Nay. Thank you. Ang bait talaga ng nanay ko. Mula sa allowance ko, ay nakakaipon ako ng pera para panggasto sa internet cafe. Masaya ako dahil nakakasali na ako sa gimmick ni Caroline at ng kanyang mga kabarkada. Isang araw, palabas na ako ng school campus nang tawagin ako ni Walter. Isa siya sa mga mayayamang kabarkada ni Caroline. Benjamin Castores, halika nga rito. Maangas niyang tawag. Ang pamilya ni Walter ay may-ari ng malaking grocery store sa aming bayan. Madalas din siyang tumatambay sa internet cafe. Walter, buddy! Pinasaya ko ang bati sa kanya, kahit matalim ang titig niya sa akin. Buddy? Haha, we're not friends. Nang uuyam na wika niya.
Ipinagkibit balikat ko ang kanyang sinabi. May pagkamayabang talaga si Walter at matagal ko nang ramdam na mainit ang dugo niya sa akin. Bakit? Anong problema? Tanong ko. May gusto ko ba kay Caroline? Magkasalubong ang mga kilay na wika ni Walter. Dude, wala! Sinabayan ko ng tawa ang aking mga sinabi. Ngunit lihim akong nasaktan. Stay away from her, Castores. May himig pagbabanta ang tinura ni Walter bago tumalikod. Napailing na lamang ako. Wala pa akong ginagawang hakbang na ligawan si Caroline. Hindi naman kami pareho ng katayuan sa buhay, pero mahal ko siya. Madalas ko siyang pangarapin at mapanaginipan. Nananatiling lihim ang pagtingin ko sa kanya. At kahit ramdam ko na hindi lahat ng kabarkada niya ay tanggap ako, ay nanatili ako sa grupo nila. Ang mahalaga sa akin ay si Caroline at kasiyahan ko na makita siya araw-araw. Nalalapit na ang 18th birthday ni Caroline at muli akong humiling sa aking ina. Nay, pwede mo ba akong ipagawa ng tuxedo? Wika ko kay nanay. Anak, baka umupa na lamang tayo o manghiram sa mga kaklase mo. Sagot ni nanay sa gitna ng pamamalansya. Nakakahiya, Nay. Ako lang ang maiiba sa kanila. Nakasimangot kong katwiran. Ayaw kong ma-out of place sa debo ni Caroline. Tuwang-tuwa pa naman ako nang sabihin ni Caroline na isa ako sa mga 18 roses niya. Hindi naman sa pagmamayabang ay lamang naman ako ng ilang paligo kay Walter. Ang pagkakaiba lang ay anak mayaman siya at anak mahirap ako. Matagal ko ng pangarap na makasayaw si Caroline at pagkakataon ko na. Tsak nakaporma ang lahat ng mga kaklase ko at ayokong ma-out of place. Hindi rin ako natiis ni nanay kaya ay binili niya ako ng tuxedo suit sa isang sikat na mall. Dumating ang debut ni Caroline at isang napakagandang dilag ang nakasayaw ko ng ilang minuto ng gabing yun. Subalit naglaho ang aking saya nang mag-announce si Caroline na official boyfriend na niya, si Walter. Ang sama ng loob ko mula ng gabing yun. At mula din noon ay hindi na ako makalapit sa kanya dahil lagi na niyang nasa tabi si Walter. Madalang na rin siyang tumambay sa internet cafe at hindi na rin ako naiimbitahan sa kanilang mga lakad. Dinamdam ko ng lihim ang aking kabiguan at higit akong nalungkot nang pagdating ng grade 12 ay hindi na kami magkaklase. Malapit na ang graduation namin nang mabalitaan ko na nag-break na sina Caroline at Walter. Lihim akong natuwa at pakiramdam ko ay mayroon pa akong pag-asa. Nabalitaan ko rin na sa isang universidad sa Maynila magkokolehiyo si Caroline. Muli akong humiling sa aking ina. Nay, gusto kong mag-aral sa Maynila. Anak, baka pwedeng sa bayan ka na lang mag-enroll. Mayroon naman sa bayan na kurso na gusto mong kunin. Saka mapapalayo ka sa akin. May bahid ng lungkot ang kanyang mukha. Malaki na ko, Nay. Kaya ko na sarili ko. May bahid ng pagkairita ang sagot ko. Pakiramdam ko ay sinasaklawan na ni nanay ang aking desisyon. Napabuntong hininga si nanay. Sige, may 2 buwan pa ako para makaipon. Basta mangako ka, anak, ha. Mag-aaral kang mabuti. Huwag makipagbarkada sa mga may bisyo. Gusto kong makapagtapos ka ng kolehiyo. Wika ni nanay. Oo, Nay. Matagal ko nang alam yan. Sagot ko naman. Paulit-ulit kong magpaalala si nanay na lihim kong ikinakainis. Sa madaling salita, ay natupad ang aking kahilingan na sa Maynila mag-aral at naging classmates kami ni Caroline. Computer engineering ang kurso na gusto ko
Pero dahil nag-enroll sa business management si Caroline, ayun din ang kinuha ko. Naging classmates ko siya sa maraming subjects. At nasali uli ako sa kanyang grupo. Ang grupo niya ay nadagdagan ng mga baguhan ng mga kabarkada at sila ay mga anak mayaman. Maraming manliligaw si Caroline at isa na rito ay si Jonas na anak ng may-ari ng isang airline company. May sarili din itong grupo at lahat sila ay mga aristocrat. Samantalang ako ay kinikimkim ang nararamdaman ko para kay Caroline. Ngunit ayoko nang pahirapan pa ang aking sarili kaya nagdesisyon ako na magtapat sa kanya. Gumawa ako ng sulat na naglalahad ng damdamin ko para sa kanya at ipinadala ko ito sa postal mail. Makalipas ang isang linggo, habang naglalakad ako sa university campus, ay tinawag ako ni Caroline. Kasama niya ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Hoy, Castores! Hi, Carol! Maluwang ang aking ngiti at parang tambol ang aking dibdib. How dare you, Castores? Isinampal ni Caroline sa mukha ko ang hawak niyang sulat, kasabay ng tawanan ng kanyang mga kaibigan. Hindi ako nakakibo at pinulot ko ang nalaglag na sulat. You're so ambitious, Castores. Ew! Nanunoy ang wika niya. Sinundan ko na lamang ng tingin ang papalayo at nagtatawa ng grupo ni Caroline. Kinuyumos ko ang hawak kong sulat. Siguro nga ambisyoso ako dahil pinipilit kong abutin ang kagaya niya. Mula noon ay hindi na ako lumapit sa grupo ni Caroline. Naging boyfriend ni Caroline si Jonas. Nagkaroon na rin ako ng mga bagong kaibigan at ito ang grupo ni Odilon. Isang grupo ng fraternity. Sumali ako sa grupo nila at naging masaya ako dahil hindi nila ako iniiwan. Ang problema ng isa ay problema ng lahat at ipinaglalaban nila ang kapakanan ng bawat miyembro. Madalas kaming tumambay sa resto bar pagkatapos ng aming klase. Natuto akong uminom ng alak at sigarilyo. Isang araw ay dinalaw ako ng aking ina sa aking dormitoryo. Kumusta ka na, anak? Maayos ba ang iyong pag-aaral? Tanong niya sa akin. Pinagmasdan ko siya. Mas payat at maputla siya kaysa dati. Maayos naman ako, Nay. Dapat din na lang kayo lumuwas. Tila naiinis kong wika sa kanya. Medyo mabigat ang aking pakaramdam, dala ng hangover. Uuwi din ako ngayon. Gusto lang kitang makita. Heto pala, mahablang ka. Favorite mo yan, di ba? Nakangiti siyang inilabas ang dala niyang pasalubong. Sige, aalis na ako. Panggabi ang pasok ko mamaya. Mag-iingat ka lagi, anak, ha? Niyakap niya ako ng mahigpit at naluluhang nagwika. Mahal na mahal kita, Benjo. Mula noon ay hindi na lumuwas si inay para dumalaw sa akin. Nagdedeposito na lamang siya ng pera sa aking ATM account. Malapit nang matapos ang semestre nang magkaroon ng kaguluhan sa school. Napaaway ang isa kong ka-fraternity sa grupo ni Jonas. Sumaklolo kami sa aming ka-frat sa utos rin ni Odilon. Nasa hospital na ako na magkamalay tao at may benda na ako sa ulo. Napag-alaman ko na may mga nasaktan sa nangyaring gulo at isa na ako roon. Subalit, dahil isa ako sa miyembro ng fraternity na nagpasimuno ng gulo, ay kasama ako sa mga na-expelled sa paaralan. Nagtago na rin si Odilon dahil sa demandang inihain ng kampo ni Jonas. Hindi ko magawang umuwi sa probinsya dahil iniisip ko ang sasabihin ko sa aking ina. Patuloy pa rin sa pagpapadala ng allowance sa aking sinanay.
Nagtagal pa ako ng ilang buwan sa dormitory at natuto akong magsugal sa isang lihim na pasugalan malapit sa tinitirhan ko. Naibenta ko na ang aking laptop at cellphone para ipangtustos sa bago kong bisyo. Dumating ang araw na wala na akong natanggap na pera mula kay inay. Pinaalis na rin ako sa dormitoryo dahil hindi na ako makabayad ng renta. Napilitan akong umuwi sa amin at pagbaba ko ng tricycle ay nagulat ako sa dami ng tao sa labas ng aming bahay. Lahat ng tao ay nakatingin sa akin. Napatingin ako sa aming bahay at napatda ako sa nakikitang liwanag na nagmumula sa loob. Benjo, bakit ngayon ka lang? Ang tagal ka naming kinukontak. Patay na si Marina. Sumuka siya ng dugo sa pabrika at halos isang buwan na naratay sa hospital. Hindi ko na narinig ang iba pang sinabi ng aming kapitbahay. Tumakbo ako papasok ng aming bahay at napaluhod sa harap ng kabaong ng aking ina. Napahagulgol ako sa sobrang sakit ng damdamin ko. Wala na si inay, ang nag-iisang nagtaguyod sa akin at nagmahal sa akin ng higit pa sa sarili niya. Nagsisisi ako sa lahat ng mga pagkakamali ko. Kung sana, pinahalagahan ko ang aking pag-aaral at hindi ang pansariling kaligayahan. Kung sana, namuhay ako ng simple at hindi naging mapaghangad. Kung sana, sinuklian ko ng pagpupunyagi ang sakripisyo ng inay ko. Kung sana, ipinaramdam ko sa kanya ang pagpapahalaga at pagmamahal ng isang anak. Sana, buhay pa ang nanay ko. Ngayon, ay isa na rin akong ama at nagtatrabaho bilang isang welder. Nagsisikap para sa sarili kong pamilya. Nais kong ibigay sa kanila ang magandang kinabukasan. Lubos ko nang naintindihan ang damdamin ng isang magulang. Tay, pasok na po ako. Ang aking panganay na si Carlo na nasa kolehiyo. Ingat anak, huwag magbulakbul ha. Opo tay. Sinundan ko ng tingin ang aking anak. Piping dasal ko na sana ay palagi siyang nasa matuwid na landas. At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Sana po nagustuhan nyo at i-like nyo po at i-share at pa-subscribe na rin po. Maraming pong salamat. God bless everyone.